mga supporters ni Ran Sararam. Ayaw talaga daw. Oo. Sige ang karaban ninyo kung saan-saan. Ayaw talaga ni Sara daw. Gusto niyo mapakinggan? And sabi ngayon, mga kababayan, yung latest kahapon, yung statement mga kababayan na ang sabi, in-endorse na ni Sara si BBM as presidential candidate ng hugpong sa ayos. Paano na yung paghihirap na ginagawa ngayon? Hirap na hirap sa pagtutulak. Yung mga supporters ni Sara Duterte, mga kababayan, hirap na hirap. Manila, Ormoc, makita ko dito eh. Tingnan ninyo po. Tulad ni Lomi, mga kababayan, yung mga supporters ni Sara, sige po ang gawa ng mga tawag dito, caravan. Tinutulak nila, solid Sara, solid Sara supporters, Region 8. Itinutulak nila, mga kababayan, si Sara to run for president. Si Panelo, President Sara yung naka-imprinta rito. Yung pumunta sa Cebu sila. Kasama pala doon si Panelo. Meeting with the BBM and with the Governor Gwen ng Cebu. So sabi ng iba, analysis ng iba, napakaganda na niyang tandem, solid north, then south, endorsed by the vote-rich Cebu. Iyakan na. Yung mga dilawan. Di ba? Iyak na. Dami ng iba. Tapos na niya. Dito sa Bicol, sagawa ng kalye survey dito sa Bicol. Marcos. Ayaw kay Lomi. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, pakinggan natin po itong mismong statement ni Sara. Ano kaya ito, mga kababayan? Is this final? Inintendo siya, mga kababayan, after the meeting with the BBM. And ito po yung sabi ni Sara Duterte. Pakinggan po ninyo, dali lang. Palakasin ko yung volume. Mayor, will you be running for president? No, I don't have plans to run for president. Ano po yung napag-usapan natin nung nakita tayo ni Senator Bongbong Marcos? Sorry, I cannot comment on that. But you can ask him since he is the one who is a candidate for a national position. Ayaw niyang sabihin kung ano na pag-usapan. Ano kaya yon? Or is it ang start po ng pagsisimula po ng... Yun ba, mga kababayan, yung offer na sabi, ito na? Ay, mali. Sabi ni Amy Marcos, ayaw niya magsalita. Basta daw siya, tatakbo siya. Mayor ng Davao. No, I do not have plans to run for president. Ano po yung napag-usapan natin nung nakita tayo ni
Senator Bongbong Marcos? Oh, sorry, I cannot comment on that. But you can ask him since he is the one who is a candidate for a national position. Maybe you can ask him about it. Pero is it ang start po ng pagsisimula po ng Marcos Duterte tandem po, is it possible po for 2024? That is not kadyan lang. Kauna-una asa. Wala pa'y istorya. May tungod ni Ana. Ang amua lang giistoryahan sa pagkakaroon is how HNP in Davao Region can help his bid for the presidency. Ano po yung reaction niyo sa mainit na pagtanggap ng mga Cebuano sa inyo? Of course, happy. I'm very happy and overjoyed that I see the Cebuanos always welcome me when I am here. Okay, salamat. Ayaw hapon. There's one more question, Mayor. Last night, when you raised, was it you who raised the hand of the governor or the governor raised your hand? No. It was former Senator Marcos and me raising the hand of Governor Gwen supporting her candidacy for governor of the island, province of Cebu. Thank you, Mayor. Thank you. May hapon. Wala daw istorya in relation doon sa possible tandem, mga kababayan, kundi pinag-usapan nila the possible support ng hugpong sa presidential bid ni Bongbong Marcos. Yun daw. So, naintindihan ninyo yung last part na statement ni Inday Sara. Itinanong kasi siya kung si Gob Gwen will be supporting the candidacy of the possible tandem. Hindi raw ang ang nangyari si BBM yung pumunta doon ito tawag dito declare support, baliktad. Sa kandidatura, mga kababayan, ni Gwen Garcia for governor. Baliktad. Kaya yung mga assumption po na solve na niya, hindi pa masyado malinaw, mga kababayan. So, anyway, yun ang mga balita dito. Sabi rito, Sara says she discussed HNP helping Marcos presidential bid. Davao City Mayor Sara Duterte on Sunday, October 24, said she discussed in a meeting with presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in Cebu how a regional party could help his presidential bid. What we talk about is how HNP or hugpong ng pagbabago in the Davao region can help his bid for presidency. Duterte told local media in an ambush interview live streamed on Sunstar Cebu's Facebook page. It was her first time speaking to the media after arriving in Cebu on Friday evening, October 22. Marcos has arrived earlier the same day, fueling suspicions that the two might become a tandem with Duterte as vice president via substitution. Itong Duterte, si baka si presidente ko. Duterte Carpio. So yun, mga kababayan, Sara denies presidential bid again. When asked by reporters if she had plans to run for president via substitution, Duterte again denied that she would run. No, I do not have plans to run for president, she said during the ambush interview.
So yan po. Ngayon, ano yung kwampo ninyo? Ano tingin ninyo? Sa galawan ngayon, sa politika, in relation dito po sa mga statement na to at yung nangyari, nakita ninyo na mga pictures sa social media, tinataas yung kamay. Nigo Gwen, Sara, and BBM. Sabi ko sa inyo mga kababayan, all this, hindi pa to final. Just like yung statement po ni BBM, makita natin yon, makita natin yan sa November 15. To my belief, analysis ko lang po ito. Pwedeng malapit kasi siya sa totoo. Nagsasagawa sila ng negotiations. Of course, the Marcos is negotiating with the Dutertes. The possible, that was admitted by BBM already. The possible tandem. Because to their mind, mga kababayan, pag nagkaroon ng tandem ang Duterte with Sara as Vice President and BBM with a solid North in support of the vote-rich Cebu, Governor Gwen, nga doon sila, tinaon doon sa walang aksidente doon mga kababayan. These are all planned. Alam nga naman, nagkataon lang. Talagang doon nila ginawa para, maplansa na. Pag nangyari kasi yon mga kababayan, nahirapan yung sabi nga, tapos na yung laban, tapos na yung boxing. Baka nga, some of the presidential candidates, even vice presidential candidates, ayawan na yan. Baka. Kasi, mangyayari niyan, sayang lang ng kanilang efforts. So, makikita ninyo sa mga surveys, yun nga latest survey ng Publicus po, mga kababayan, 49% yung nakuha ni scientific yon. 49% yung nakuha ni Bongbong Marcos, 25 lang. 25, 21 yon. Arang 21 lang yung kay Lumi. The rest, idagdag mo pa yon, hindi pa pumantay. Dagdag mo pa yon kay Lumi. Hindi pa pumantay sa naging boto, mga kababayan ni Bongbong Marcos. So makikita ninyo ang sitwasyon ngayon. So, my analysis is that pag nangyari ito, kung mangyari, pag siguro nagkasundo sa deal, then it will be a tandem between Bongbong Marcos and Sara Duterte. But the statement of Sara na hindi na siya tatakbo for president, I doubt it, mga kababayan. Bakit? Yung kung kasi, hindi ninyo napapansin. While Sara filed for re-election as mayor, here comes yung activity niya, preparing for higher position, negotiating with either to run for vice president, as it seems, inclined siya na tumakbo for vice president, but her supporters, mga kababayan, campaigning for president.
as you can see sa mga caravans, si Sara po itinutulak ng mga supporters niya to run, not for vice president, to run for the top position. Gaya nga, mga BBM, DDS, you cannot blame me kung ganun yung mentality ko. You cannot blame me kung ganun yung aking tingin, yung aking pananaw. It is because yun ang ganun mag-behave yung mga Duterte. Yung tatay ganun mag-behave. Yung anak ganun din. So, sabi ko nga, asa na yon yung sabi ko nga, dalawa yung reserve tire ni Inday. Diba? Dalawa po, si Bato at si Go. So, sabi ko nga, mga kababayan, malamang may bargaining na nangyayari ngayon. At pag hindi yun natupad yung usapan, baka nga Sara Digong yung tandem na mangyari. Wild naman niya, Mr. Maravillas. At hindi, napaka-wild naman niya ng imagination mo, Mr. Maravillas. O, diba? Pwedeng ganon. Kaya, we still have, 3 weeks. Tingnan natin. Ulitin ko po. While si Sara nag-file for re-election as mayor, she filed her COC for mayor. It seems that Sara is inclined to be the running mate. Yan, ganun ang body language niya. A tandem of Bongbong Marcos. But you can see sa kanyang mga supporters, including Panelo, President Sara. Their supporters campaigning for president. And remember, sabi ko nga doon sa unang analysis natin, unang video natin, before the, filing, yung mga surveys noon, False Asia and tawag dito, Social Badweather, laging leading si Sara. Papayag ba yon yung mga supporters ni Sara at mga influencers niya, mga advisors? Igawa niya yung nakaposisyon pa kayo. We will not agree doon sa Lalo pa ang mga nasa likod po ni Sara, most of this mga dilawan. Di ba? Kung hindi man pure dilawan, mix. In all this, may mga kuwan po sila. May mga vested interest din po. You see? Then afterwards, nang hindi mag-file for presidency si Sara, si BBM na number 2, but very close sa survey, ngayon, landslide siya lagi. Yun lang yung nangyari na laging angat si BBM. Di ba? So, ano tingin po ninyo? Ano tingin ninyo mga kababayan? Yun lang ang gusto ko pong ipaabot sa inyo. Kaya nga, lagi kong sinasabi po na BBM,
Watch your back. Di ba? Baka pagdating ng oras, yung substitution, ibis na tandem, Sarah for President na. Di ba? Kasi ganun talaga yung ganun talaga yung target ng kanyang mga kasama. Hindi po. Hindi yung vice president yung lalo na yung hindi yung re-election. Hindi yun ang pinaka-target. And ginigate siguro nila, sinusukat nila kung ano yung strength. Tulad ng sinasabi ko po sa inyo noon, kung there is a possibility na yung sumuport kay President Digong na mga Marcos loyalists will go with Sara in abandon, di ba? Abandon BBM. Pero nakikita ko parang mayroon pa. Ito nga po, survey validates BBM lead in street polls. Bago to, Manila Times, October 25. The lead of former Senator Ferdinand Bongbong Marcos in the recent survey of Publicos, ito yung mention natin, validated the results of the series of Kalye surveys conducted in the first 2 weeks of October. The Publicos survey showed Marcos, the Partido Federal ng Pilipinas standard bearer, way ahead of the other presidential bets. Boss, the scientific and real-time street surveys also confirmed that Bongbong Marcos is widely chosen by the respondents as the best bet for president in next year's elections. The Publicos poll showed an overwhelming preference for Marcos in key voting areas. Kahit dito po, nag-street survey, Marcos yun. Hindi makalimutan ng mga tao yung mga ginawa ng tatay ni BBM. Despite yung mga propaganda ng mga dilawan. And nakikita rin nila kung ano yung mga achievements ni Bongbong Marcos as governor and congressman doon sa Ilocos. Ang nare-retain sa isipan nila, the first windmills in Asia, doon sa Bangi. Nagahit target ng kung ano-anong mga propaganda. Yung mga yung propaganda sa Oxford, wala yun. Able to read and write. So simple yung qualification ng president, able to read and write. Ano man yun? Di ba? So, ito ngayon, overwhelming preference. Kaya po, masyadong panic mode ngayon, yung mga dilawan, pati mga madri po, nangangampanya na kay Lumi. First time na magkaya. Yung mga nag-distribute ng campaign materials at humingi na ng tulong sa kanilang ribulto ay sa tawag doon yung San Benito. Sabi ko sa inyo, in the National Capital Region, he got over 40% preference and 55.7% in North and Central Luzon. In South Luzon, Marcos had 38.2%, 44.7% in the Visayas, and 62.5% in Mindanao. Napakataas sa Mindanao. Kaya nga doon inoperate, mga kababayan, noong 2016,
pwedeng ang mangyari nito talaga yun ang pag-asa ng mga kalaban. Yung ginawa dito, ginawa kay Biden, kay Trump. I think right now, nagpaplano na sila kung paano. And you know, mga kababayan, yung PPCRB, church-based yun. I think kailangan i-petition siguro i-petition ni Bongbong Marcos sa pamamagitan ng abogado na yung PPCRB hindi ayaang makasama pa sa counting. Bakit? Bias na sila. Why? The church is actively campaigning for Lomi with the nuns actively distributing campaign materials. Di ba? So we cannot trust PPCRB. We cannot. Baka magamit pa yan sa trending po. Minsan. Naisip ko lang. Di ba? Yun na lang po ang kung magtuloy-tuloy ang trend na to, yun na lang ang pag-asa nila. Magic. Gamitan uli ng Salamanca. Marcos tallied a total of 49.3% followed by Lomi o 21.3%. Si Yormi, bumagsak si Yormi. Dati pangalawa ito, 8.8%. Ping Lacson, 2.9%. Shimani, 2.8%. The former senator dominated the Kalye surveys conducted by different bloggers in Metro Manila, in Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon from October 1 to 11. Of the total 2,137 respondents, 1,307 preferred him, BBM po. Dumagoso came second with 345, and Robredo third. Ito yung street surveys with 231. Pacquiao had 125, Lacson 89, and Bato 23. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio got 17 in the Cali surveys but was not listed in the Publico survey after she declared she will not be running for president. Kaya nga sabi ko, isama na ninyo for president, hindi vice president. Kasi yun naman talaga yung nasa isip ng mga supporter niyo. Diba? So para makita natin kung kasama si Sara as a possible presidential candidate, kung leading pa rin si BBM. Di ba? Mga kababayan. So, anyway, yan po ang mga balita ngayon. Sakit ng ulo siguro ngayon ng mga dilawa. Ano kaya yung gagawin na natin? Kaya makita ninyo po, yung grupo ni Lomi, trying hard talaga po. Trying hard na sa kampanya. Imagine, ngayon pa lang, siya pa lang yung sigang kampanya. Nauna na sa kampanya po. Si Bibim, hindi man po ng kampanya. Dalawa, yung siging karaban. Si Lomi, pagkatapos yung mga supporters ni Inday Sara. Si BBM, hindi. Ang ginagawa ni BBM, mga kababayan, the usual, the traditional way of, reaching out with people and preparation for the, official start of the campaign period. Yung pag-establish ng mga
mga headquarters, di ba? Yun ang tama. Motorcade? OA. Mag-motorcade ka during the campaign, ha? Di ba dapat ganon? Sabi ko sa inyo. Ang tama, itong ginagawa, organized masyado mga kababayan si BBM. Organized siya. Of all the presidential aspirants, siya ang pinaka-organized. Sini-establish niya yung headquarters doon sa Mandaluyong yata yung Metro Manila. Then here comes Central Visayas, Cebu. Establish siya doon ang headquarters. Yun ang maganda doon. And possibly, baka, siyempre doon sa kanila, and Mindanao. Diba? Iwan ko dito sa Southern Luzon kung mag-establish din siya ng headquarters. But possibly, ganun yung gagawin niya. Mga ilang headquarters para yung tao, madali yung pagpunta.